Mga kapeso Pinoy, isa ka na bang MP2 Lodi o living on dividends? Sabihin natin mga kapeso Pinoy na ang gagamitin natin sa buong computation natin ay ang pinaka-latest na dividend rate na 7.12%. Pero mga kapeso, paiba-iba ang dividend rate ng Pag-ibig MP2. Nagkataon lang na sa ating buong computation, ang gagamitin natin ay 7.12%. Sabihin natin na magsisimula tayo sa monthly deposit natin na 10,000 pesos. Isang taon tayong maghuhulog ng 10,000 pesos para sa unang salvo ng ating Pag-ibig MP2 para maging lodi na tayo o yung tinatawag natin na living on dividends. Sabihin natin na magsisimula tayo ngayong March 2026 at matatapos tayo ng Feb 2027. Sa computation natin ng Pag-ibig MP2 dividend, kung ang 7.12% ang gagamitin natin, that is 10 months na lamang ang natitira. Paano ba natin to na-compute? From March hanggang December, 10 months na lamang ang natitira. Kaya pro-rata muna ang gagawin natin sa buong dividend computation natin. Tuloy-tuloy tayo na maghuhulog o hanggang Feb 27 tayo maghuhulog ng 10,000 pesos. Ang kabuuan na nahulog natin ay 120,000 pesos. At sa withdrawal month natin ng March 2031, ang total na kinita natin ay 44,151 pesos. Para mga kapeso, magtuloy-tuloy ang ating passive income o ang pagiging lodi natin sa Pag-ibig MP2, pagkatapos natin na maghulog ng February 2027, kailangan na natin magsimula ulit ng panibagong MP2 account. Ibig sabihin, sa January 2027 hanggang December 2027, kailangan ulit natin magsimula ng bagong MP2 account or 120,000 pesos ulit ang maihuhulog natin. Ang mabubuo natin, 120,000 pesos na nahulog natin at magkakaroon naman tayo ng dividend income na 44,000 pesos. Kaya ang total na mawi-withdraw natin ay 164,000. Mawi-withdraw natin yan by January 2032. Para hindi kayo masyadong maguluhan mga kapeso, gawa tayo ng saving plan. Sabihin natin na 10,000 pesos ang ihuhulog natin sa unang account natin ng 12 months o isang buong taon. Sa 2027, maghuhulog ulit tayo ng ganun ulit kahaba. 10,000 pesos ulit. Kung makikita nyo, mag-overlap dito kasi nagsimula tayo March 2026 na. Pero kung nakapagsimula tayo ng January 2026, walang overlapping na mangyayari. Ngayon, sa 2028, kailangan ulit natin mag-open ng panibagong account. Ititigil na muna natin ang paghuhulog sa pangalawa nating account at ilalagay na natin yan sa pangatlo na savings plan natin. Ganun ulit ang kakalabasan mga kapeso. Magsisimula tayo ng January 2028, waiting game tayo ng 5 years at makakaipon ulit tayo ng ganitong dividends. Ganun ulit ang gagawin natin mga kapeso dito naman sa 2029. Ibig sabihin yan, 2029 hanggang 2034 naman. Kaya pagdating ng January 2034, may 44,000 ka ulit. Punta ulit tayo sa ating savings plan. Ito na yung pinakahuli mga kapeso. January 2030 hanggang December 2030 naman. Ibig sabihin yan mga kapeso, ang withdrawal month naman nun ay hanggang 2035 o January 2035. Sa makatuwid mga kapeso, kung magsisimula tayo na maghuhulog ngayong March 2026 ng 10,000 pesos at matatapos tayo ng paghuhulog natin ng December 2030, mabubuo na natin ang 5 taon na gumagawa tayo ng dividends. Gawa tayo ng summary mga kapeso. Sabihin natin mga kapeso na ang total savings natin on a monthly basis ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos or 120,000 pesos kung isang buong taon tayo na maghuhulog. Kung makikita nyo dito mga kapeso, 164,000 ang makukuha natin. Ang dividends natin dyan, 44,151. 3,679 kung gusto mo naman na naka-monthly basis. Dinivide lamang natin yan into 12. Eto na. Dito na papasok ngayon ang tuloy-tuloy natin na paghuhulog. 'Di ba sa 2031,
matatapos na ang MP2 natin. Yun yung pinakaunang account natin sa MP2. Kung gusto mo mga kapeso, yung 44,151, i-withdraw mo yan. Sa'yo yan. Pero, yung 120,000 pesos na nauna nating principal, ang gagawin natin dyan, mag-o-open ulit tayo ng panibagong account. Buo na yung 120,000. Hindi mo na kailangan na maghulog ulit on a monthly basis. Kasi hawak mo na siya eh. Ang total na mawi-withdraw mo, 164K. Pero kukunin mo lang yung tinubo lang, 44,000. And yung 120,000, ihuhulog natin yan dito. Ilagay natin dito ang 120,000 pesos. Yung 120,000 pesos mo na hinulog mo ng January 2031, mawi-withdraw natin yan ng 2036. Kung dati, 44,000, ngayon mga kapeso, 49,252 pesos na ang makukuha mo. Ito naman mga kapeso, yung second account natin, yung kulay blue. Ang i-withdraw mo lang dyan, 44,095. Kasi yung 120,000, ihuhulog ulit natin. Tuloy-tuloy ulit para pagdating naman ng 2037, meron ka ulit makukuha na 49,000. Paano nagdire-diretso? Kung mapapansin nyo dito mga kapeso, nung nag-mature nung 2035, may 44K. Nung nag-mature ng 2036, may 49K. Maturity ng 2037, may 49K. Ito na, yung 2033 mo, pag nag-mature yan sa 2033, ito yung third account natin, yung kulay red. 164,000 na makukuha mo. 44,000 lang ang kunin mo. Yung 120, i-open mo ulit ng panibagong account at ilagay mo na siya dito mga kapeso. May 49,000 ka ulit pagdating naman ng 2038. Ito, yung kulay yellow, ito yung fourth account natin. Pag nag-2034, mawi-withdraw mo 164K. Pero ang kunin mo lang 44K, yung puhunan mo, ilalagay mo ulit sa panibagong account mo, 120,000 pesos. 'Di ba? Wala ka nang hinuhulog na 10K, 10K, katulad nung naunang 5 taon dito sa saving plan natin. Pero may umaandar na principal. Kasi yan na yung pinaghirapan natin sa loob ng 5 taon na naghuhulog tayo ng 10K, 10K. Ganun ulit mga kapeso, yung panlima natin na account na inopen, 164,000 mawi-withdraw mo sa January 2035. Pero kukunin lang natin 44,000 at yung 120 ilalagay ulit natin siya dito. Ganun ulit ang magiging cycle natin mga kapeso. Kaya itong blue account mo, ito yung first account, ang gagawin mo by January 2037, kailangan mag-open ka na ulit ng panibago mong account mga kapeso. O ito, 2036, ito yung pinakauna nating account, kulay green. By January 2036, ulitin mo ulit yung cycle mga kapeso. Ang i-withdraw mo lang, ang mawi-withdraw mo 169K. 49K lang ang kunin mo. Yung 120,000, ilagay mo ulit. What if, mga kapeso? Karamihan siguro sa atin nagtatanong, pwede ba na halimbawa, meron ako na extra pera? Pwede ba na magdagdag ako? Pwedeng-pwede mga kapeso. Sabihin natin nagdagdag ka ng 10,000. Mas lalaki ang puhunan mo, pero mas lalaki din ang dividend income mo. O halimbawa naman mga kapeso, di ba may 120,000 pesos ka na na-withdraw mo before. Kung gusto mong dagdagan yan, gusto mo agad 130,000 sa simula pa lang, mas malaki agad ang kikitain mo na dividend. Pwedeng-pwede mo yan laro-laruin mga kapeso. Ipakita ko sa inyo yung summary mga kapeso. Tingnan nyo to. Di ba, nag-withdraw tayo or nahulog natin 120,000. January 2031 yan magmamature. Ang gagawin natin, yung 120,000 nga, ilalagay natin siya dito sa January 2031. Ganun na, magdedere-derecho na. Kaya kung ito, nag-mature ng 2036 or January 2036, ilalagay mo naman ulit siya dito para tuloy-tuloy ang kita natin. Pero tingnan mo mga kapeso, kung tataasan mo ng tataasan yung hulog mo, halimbawa ginawa mo tong 130K, tingnan mo yung effect. Dito, 130,000 na siya. Kung dati, ang dapat makukuha mo, 49,000 pesos lang, tataas ng 4,000 pesos. Magiging 53,000 pesos. Dahil lang pang mga kapeso, nagdagdag ka ng 10,000 pesos. Tingnan nyo yung magic of compounding. Tingnan nyo yung magic of passive income. Tingnan nyo yung magic ng pagiging lodi mga kapeso.
Baka naman kapeso, may gusto kang ipa-compute sa'min o kaya naman may certain amount na gusto kang simulan, puwede natin 'yang gawin dito. O kaya gusto mo mas mababa na monthly deposit para mas abot kaya natin. Kasi puwede naman natin 'yang dagdagan habang as we go on dito sa pagiging lode natin o pagiging livid or dividends. So mga kapeso, advice mo lang kami on your comment below. Gagawa natin 'yan ng computation. O anong masasabi mo dito mga kapeso, dito sa possible na plan natin or sa summary natin and table of saving plan na ginawa natin para sa iyong mga kapeso? Baka may masasuggest ka na mas effective plan. I-share mo naman sa amin mga kapeso.